Hello guys! Hello! This is for Gemini. Welcome dito sa aking channel, Gemini. Alamin natin, Gemini, kung anong messages, vibration, by energy para sa inyong lahat. This is for the second half of January 2026, Gemini. Okay, yung first card mo, Gemini, is New Moon in Libra. So, today is New Moon. Know your love. So, yung mga Gemini dyan na medyo nagsiself-pity, mga Gemini na feeling nyo mag-isa lang kayo, walang tumutulong, wala kayong suporta. This 2 weeks na to ng January 2026, mararamdaman mo na you are loved. May nagmamahal sa'yo, may sumusuporta sa'yo ng lihim. Lalo na yung mga Gemini na may mga may mga ancestors na wala na dito sa mundo, like yung grandfather mo, grandmother. Sinasabi ng barahan na you are supported, you are guided, and you are loved. Okay? So, hindi ka dapat nagsiself-pity. Okay? Alright. So, Four of Earth and Release. First two cards, Gemini, sinasabi ng baraha sa'yo dito na possible na mayroong mga financial problems kayo. Okay? Like for example, marami kayong pinagdaanan na financial problems or mga issues sa trabaho, issues sa negosyo kung nagne-negosyo ka. But the next 2 weeks, yung second half ng January 2026, sinasabi ng barahan na magbabago yung takbo ng kaperahan mo. Okay? Magbabago yung takbo ng kaperahan mo. Mayroong magbabago, may mga problema ka, bills, or mga obligasyon na posibleng matapos na pwedeng magkaroon ka ng financial freedom. Yung iba naman sa inyo dyan, siguro ilang taon, ilang buwan ka nang nagsisave ng pera para sa year 2026. Maybe there's an occasion na 2026 na kailangan mag-save. And this 2 weeks ay posibleng matatapos na yung pagsisave mo kasi pwedeng nakalikom ka na ng malaking halagang pera. Or kung ano man tong pinoproblema mo na to financially ay posibleng masolusyonan mo siya within the last 2 weeks of January. Okay. This is your energy, Gemini. Yun lang. So, you need to be cautious. You need to pay attention. Okay? Pay attention, Gemini. You need to pay attention, especially sa pakiramdam mo. Kasi, may tendency ka na tamarin ka. So, halimbawa, nag-a-apply ka pa lang ng trabaho. So, for the second half of January, possible ka na tamarin mag-apply ng trabaho, maglinis ng bahay, mag-alaga ng pamilya, makipag-usap sa relationship. Kumbaga, medyo because of physical tiredness or parang yon, physical, mental, spiritual, na may mga nararamdaman ng tao na hindi maipaliwanag, possible na tamarin ka ngayong 2 linggong ito. Na parang ang gusto mo lang is matulog. And another, mayroong mga Gemini na magkakaroon kayo ng selebrasyon ngayong 2 linggong ito. Maybe there's a celebration of friendship, relationship, monthsary, anniversary, pwedeng mga salary increase, higher position, recognition, awards, rewards, or anything na celebratory. Alright, the Sun and Two of Earth. So, yun. So, nakikita natin dito na simula sa second half na to ng January, eto na yung simula ng pagkakaroon ng balanse sa usaping salapi. So, ano yung ibig sabihin? You are super motivated. You're super motivated. You're super, parang ano pag tawag doon? Motivated and inspired, parang ganun. You're motivated and inspired, lalo na sa pag-handle, pag-manage ng pera sa buhay mo. So, like for example, dati, hindi ka masyadong mahigpit sa paghawak ng pera, pagbabudget. But, simula ngayong 2 weeks na to, ng January, second half, magiging sobrang matipid ka, magiging sobrang ka talaga, yung realistic ba? Okay, na kung wala kang iipunin, kung wala kang itatago, wala kang maiipon. Parang ganon. So, yun. Alright, Ten of Fire. So, yun. Ang nakikita ko sa'yo dito na, yun, magiging sobrang pagod ka. Maybe by the end of January. Pwedeng by the end of January, medyo
may stress ka because ang dami mong kailangan ayusin, dokumento, papeles, or maybe physical, physical stress, overworking. Pwedeng panay ang overtime mo, ang dami mong mga inaasikaso, marami kang inaayos na problema or anything. So, please comment down below if you feel tired ngayon na nanonood ka. Dito naman, sinasabi ng barahan na pag ang pakiramdam mo daw, Gemini, na pagod ka. Okay, so kung pagod ka, physical, mental, spiritual, financial, tapos may kailangan kang pagdesisyonan, and hindi ka makapagdesisyon, kasi confused ka, kasi pagod ka, kasi masama ang loob mo, sinasabi ng barahan sa'yo dito na kailangan natin na tumigil. Ihang muna natin yung mga plano natin. So, ano yung ibig sabihin yan? Because here, sa Two of Air, meron kang pinoprocrastinate na decision. So, parang by the end of the month, nag-iisip ka Like, eto yung gagawin ko. Eto yung plano ko. Pero nagko-contemplate ka kasi maybe kailangan mong i-consider yung sarili mo, yung readiness mo, i-consider mo yung ibang tao, or yung pera mo, or ganito, ganyan. So, sinasabi ng barahan sa'yo na kung hindi ka sigurado, na parang feeling mo, confused ka, hindi ka sigurado wag mo munang ituloy, okay? Wag mo munang ituloy, and mag-enjoy ka lang muna, and yun na nga, sinasabi ng barahan sa'yo dito, na pagpagod ka, lalo na sa 2 linggong ito, pwedeng makaramdam ka ng pagod, pwede kang makaramdam ng sobra-sobrang pain sa back pain, ganyan, legs, or sa stomach, magpahinga. Yun yung pinaka-importante mong kailangan na gawin sa 2 linggo is magpahinga ka. May mga isa-celebrate ka, but hindi yun rason para maging overworking ka. So, like for example, kailangan mong mag-celebrate. So, if you need help, you need to ask help. So, wag mong sarilinin, wag mong tawag dito, yung pasanin lahat ng obligations, duties, responsibilities, or any thing na alam mo na hindi mo kaya. Okay? Alright, so next is Two of Earth. Magiging sobrang magiging sobrang wise ka, magiging tuso ka, lalo na sa pera. Sinasabi ng baraha sa'yo dito na magiging sobrang yung tawag dyan na hindi sa madamot, but magiging sobrang magaling ka mag-manage ng salapi. Alright, so thank you for watching, guys, and I hope na makaresonate kayo dito. And yun na nga, so kung makaramdam ka sa linggong ito na parang napapagod ka, magpahinga ka. Okay, yun yung importante. Bye!